Good morning mga kapatid. Magandang umaga sa lahat at welcome again sa aking channel. Brother OG po. Nandito na naman po ako mga kapatid para mag-share sa inyo. Dito po ulit sa John. Pero chapter 4 na po tayo. Verse 1 hanggang verse 54 po. Maganda na naman po ang sinasabi, ang sasabihin sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito, ngayong araw na to. Pero kagaya ng dati, mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang may kaloob nito, kaloob mo po na kami na naman, O Diyos, ay mag-aral, makinig at magbasa ng iyong mga salita, O Diyos. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang lubusan namin maintindihan ang aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan na naman, O God. At nawa ito'y maitanim sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Lord, salamat po. At nawa din ay bigyan mo po ako ng lakas ng loob at talino, sipag, Lord. Turuan mo po ako at gabayan upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain na naman ngayong umagang ito, O Diyos. Muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid. Ulitin ko lang, welcome sa aking channel at dun po sa mga bago na nandyan ay huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like nyo po yung aking mga video, yung aking mga sharing. Paki-share nyo rin po mga kapatid at mag-comment po kayo. And click nyo na rin yung notification bell po para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload po. Salamat po. So dito nga po ang aking sharing ngayong araw na to sa John chapter 4. Verse 1 hanggang verse 54 po ang sharing ngayon. So mag-umpisa na po tayo. Napakaganda po ulit nito. May pamagat po itong si Jesus at ang babaeng taga Samaria. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihingkayat na maging alagad at na babautismuhan kaysa kay Juan. Maraming nagiging alagad at maraming nababautismuhan. Nalaman na naman ito ng mga Pariseo. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid ng ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil siya ay napagod sa paglalakbay. Umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos sa katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Sabi ng ating Panginoong Kristo, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Siya po ay nauuhaw, mga kapatid. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritana o sa mga Samaritano. Hindi nakikihalubilo po ang mga Hudyo. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Amen, mga kapatid. Napakaganda po ng sagot ng ating Panginoong Kristo. Ulitin ko lang verse 10, mga kapatid. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos.
Kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Amen and amen. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Anong balong ito? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninuno na si Jacob. Dito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit pa ba sa kanya? Sabi pa ganyan. Higit ka pa ba sa kanya kay Jacob daw? Tanong ng Samaritana sa ating Panginoong Hesukristo. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ulitin ko lang, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw. Yung ibibigay na tubig ng ating Panginoon sa Kristo, pag yun ay naibigay sa iyo o sa ating lahat at yun ay tinanggap mo, hindi ka na muling mauuhaw. Amen. Sabi pa dito, ulitin ko lang mga kapatid ang verse 30, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. Napakaganda, di ba mga kapatid? Ang sarap-sarap talagang ulitin ito. Napakasarap ulitin ng mga verse dito mga kapatid, dito sa Biblia. Lalo na ngayong aking sharing na to mga kapatid, no? Ang binibigay ng ating Panginoong Hesukristo na tubig, hindi ka na muling mauuhaw. Dahil sabi niya, ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kagaya nga po ng sabi ko mga kapatid, kung tatanggapin mo ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoon Kristo at isasabuhay mo ang kanyang mga salita, hindi ka na muling mauuhaw. At mga kapatid, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Kasi kaya siya nagbibigay ng tubig sa atin mga kapatid dahil ang Panginoon Hesukristo ay nauuhaw sa bawat tao. Nauuhaw siya mga kapatid, kaya siya ay painumin natin, no? Lumalapit po siya sa atin. Yun po ang ibig niya sabihin na nauuhaw po siya, no? Nauuhaw siya. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli, no? Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni pumunta pa upang sumalok muli. Amen. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sabing ganyan, wala nga siyang asawa pero 5 na nga ang kanya naging asawa at yung kinakasama niya ay hindi niya asawa. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi niyong mga Hudyo na nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Ulitin ko lang mga kapatid. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi ba? Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga
tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya. Sabing ganyan. Sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba nga kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang ating Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan, mga kapatid. Yung totoong Diyos ang sinasabing dapat sambahin, mga kapatid. Hindi po yung mga Diyos-Diyosan. Hindi po yung mga Diyos na gawa lamang sa kamay ng tao. Dahil ang ating Diyos ay espiritu at dapat siyang sambahin sa katotohanan. Amen and amen. Sinabi ng babae, nalalaman ko po nga darating ang Mesayas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako na, sabi dito, ako nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nabigla sila nang makita nila nga nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae. Sabi dito, ulitin ko lang, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nabigla sila nang makita nila nga nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae. Ano ang kailangan nyo? Wala ring nagtanong kay Jesus. Bakit ninyo siya kinakausap na wala nagtanong sa babae at walang nagtanong sa ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang mga alagad, mga kapatid? Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na kayo. Sabing ganyan. Ilang beses daw inuulit ng mga alagad, tinatanong na kung kumain na raw ang ating Panginoong Kristo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Pagkat nagtanong-tanong ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain. May dala-dala kasi lagi ang ating Panginoong Kristo. Yun ay ang kanyang mga salita, ang salita ng kanyang Ama na nasa langit. Yun palagi ang kanyang dala-dala, kaya siya lagi ay busog, mga kapatid. Gusto rin niyang busugin ang mga tao. Nauuhaw siya sa pagbigay ng mga salita ng ating Diyos, no? Yun ang kanyang dala-dala, yun ang kanyang pagkain. Kaya tayo rin sa tuwing makakarinig, makakapagbasa ng salita ng ating Diyos, nabubusog din ang ating mga espiritu. Yun po yun, kapatid. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin, no? Tapusin niya, yung ihayag niya ang salita ng ating Diyos, no? Yung magturo siya sa mga tao na hindi pa nakakakilala ng lubusan sa ating Diyos at ilapit niya muli ang mga tao sa paanan ng kanyang Ama. Amen. Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa nang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at umaani. Totoo ang kasabihan, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagharap. Ulitin ko lang verse 36. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Amen and amen. Napapanahon na, sabi dito. Hindi pa raw, sabi dito, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Anihan na raw. Ngunit, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. No? Handa ng anihin ang lahat ng mga tao, mga kapatid. Kaya dapat yung mga taga-tanim, no, ng salita ng ating Diyos, sila yung mag-aani nun .
no? Pero yung kanilang itinatanim, hindi sa kanila, kundi dahil sa ating Diyos. Yung aking sinishare, yung tinuturo ng mga pastors and bishop, ay hindi po galing sa kanila, kundi galing sa ating Diyos. Di ba? Sila ang nagtanim, ang Diyos ang ating sinasamba, ang ating sinasampalatayaan, mga kapatid, no? Yung kanyang salita, ang ating hinahayag, no? Siya ang nagtanim ng mga salitang yun. Tayo ang aani sapagkat pagka nagtagumpay tayo at nakuha natin, naibalik natin sa ating Diyos ang lahat ng tao, yun ay aanihin na, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo. Nawa naunawaan po natin, nawa na i-share ko po at na ipaliwanag kahit papaano ng maayos po, no? Na yun nga po, anihan na, panahon na para ihasik ang salita ng ating Diyos. Amen. Sabi pa dito, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nananalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginagawa o ginawa. Kaya sabi dito, pumunta sila kay Jesus at kinausap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw, no? Pinag-stay pa ang ating Panginoon Kristo sa lugar doon ng mga Samaritano, mga kapatid. At marami pang sumampalataya ng pakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkalibutan, no? Ng sangkatauhan, mga kapatid. Ang ating Panginoon Kristo, ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ng sangkatauhan. Amen. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Sabi dito, si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paksaw at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Amen. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig sa bayan ng Capernaum at may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niya ay lalaki ay may sakit, mga kapatid. Yung isang pinuno, no? Ang anak na lalaki niya ay may sakit at naghihingalo na nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea. Pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya, no? Kailangan pang makakita ng kababalaghan kung anong mga ginawang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi daw sasampalataya ang mga tao. Kaya uulitin ko lang, mga kapatid, mapalad ang mga taong sumasampalataya kahit hindi nakikita ang ating Diyos o ang ating Panginoong Kristo. Kaya mapalad ka, kapatid, kahit hindi mo nakikita ang ating Panginoong Kristo o nakikita na nandyan siya ngayon at gumagawa ng himala, ikaw pa rin ay sumasampalataya. Kaya mapalad ka, mapalad tayo. Amen. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Gagaling ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na ang kanyang anak, ang iyong anak, mga kapatid. Amen. Amen, no? Sinabi sa kanya ng ating Panginoon Kristo dahil buong puso siya naniniwala, sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo na kayang pagalingin. Sinabi ng Panginoon Kristo na umuwi ka na, gagaling na ang iyong anak
At kaagad siyang umuwi mga kapatid. Walang sabi-sabi, umuwi na siya at naglakad. At hindi pa siya nakakarating sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang iyong anak. Amen. Dahil sa iyong pananampalataya, anuman ang iyong hilingin, ibinigay na sa iyo ng ating Diyos. Tanggapin mo na kapatid. Amen and amen. Naalala ng ama na noong oras na iyong sinabi na, sabi dito no, tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya. Alauna po, kahapon nang siya mawalan ng lagnat, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Amen. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Amen and amen. No, mga kapatid, napakaganda no ng sharing ngayon ng salita ng ating Diyos. Yung makikita natin yung totoong pananampalataya ng bawat isa dito. At yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung tubig ng buhay mga kapatid, dapat natin yun inumin at tanggapin ng buong puso at kaluluwa mga kapatid. Yun po ang binibigay ng ating Diyos na libre sa lahat ng tao. Sa pagtanggap mo sa salitang iyon, sa pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo ng buong puso at kaluluwa na siya ang ating tagapagligtas, ikaw ay hindi na muling mauuhaw kapatid kailanman at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan na galing sa ating Diyos Ama. Amen and amen. Kaya itong salita niya ay ating tanggapin, pakinggan, basahin at saliksikin at hindi lang dapat sarilinin natin yung salita ng ating Diyos. Dapat din ito ay i-share natin sa ating mga mahal sa buhay. No? I-share din natin sa ating mga kaibigan, kung nasan man tayo, nasan man sila, pwede po tayo mag-sharing ng salita ng ating Diyos upang sila rin ay makabahagi sa tubig na ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo upang makabahagi din sila sa buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Amen and amen. At yung tunay na pananampalataya mga kapatid ay gusto rin makita ng ating Diyos sa ating puso. Hindi lang yung daldal ka ng daldal na oo, naniniwala ako, oo, tinatanggap ko. Pero hindi naman yun nakikita sa'yo. Hindi naman nakikita sa yung kilos at gawa. No, hindi mo naman isinasabuhay, wala rin pong kwenta. Ikaw pa rin ay patuloy na mauuhaw, kapatid. Ngunit kung isasabuhay mo yan at ihahayag sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kapwa, hindi ka na mauuhaw. At binibigyan mo rin sila ng tubig na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo at binibigyan mo rin sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos. No, mga kapatid, yung pag-share mo ng salita, yung tubig din na yun ay yung binibigay sa iyong kapwa. At sa binabahagian mo rin sila na kagaya ng pagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, ibinibigay mo rin sa kanila yung binibigay sa iyo na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pag-sharing ng salita ng ating Diyos. Sila rin ay makakabahagi, mga kapatid. Amen. Tapos nakita nyo naman yung ama ng yung isang pinuno, yung kanyang anak ay may karamdaman. Sinabi niya sa Panginoon na pagalingin, sumama siya, pero sinabi niya ng Panginoon Jesucristo na umuwi ka na. Gagaling na ang iyong anak. Umuwi nga siya kaagad-agad. Walang salita. No? Umuwi siya at sinalubong siya ng kanyang alipin at sinabi nga na gumaling na ang kanyang anak. Amen. Di ba ganun po? Yung totoong pananampalataya po ang tinitingnan sa atin ng ating Diyos. Yung puso natin na totoong naniniwala, nagtitiwala, sumasampalataya. Yung totoong pag-ibig. No? Yun po ang tinitingnan ng ating Diyos. At kung ano man ang iyong pangangailangan, sigurado ko, ibibigay niya. In Jesus' name, kapatid. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat pong muli, kapatid, sa iyong pagsama na naman sa akin, sa sharing, sa inyong pagsama sa aking sharing ngayong araw na to. Muli, mga kapatid, tayo ay lalapit sa ating Diyos. Magpapasalamat ulit tayo sa salita na ating narinig
na naman ngayong umagang ito. Magsiyoko po tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na bigay sa amin. Ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos, na kami makarinig, makapagbasa ng iyong mga salita, O Diyos, upang kami hindi na muling mauhaw at magkaroon ng buhay na walang hanggan, Father God. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, talino at sipag upang ma-share namin, maihayag namin, Lord, ang aming mga naririnig at napapag-aralang mga salita, O Diyos, upang ang lahat din ng aming mga mahal sa buhay, upang ang lahat din ng lahat ng tao ay makabahagi sa iyong pagpapala na binibigay sa mga taong totoong nagtitiwala, sumasampalataya sa iyo, O God, sumusunod sa iyo at isinishare ang iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagkakataon na yan na binibigay mo, hindi lang sa mga pastors, hindi lang sa mga bishops, hindi lang sa mga leaders, kundi sa amin din, Lord. Binibigyan mo kami ng pagkakataon upang makabahagi rin kami, upang hindi rin kami mauhaw, O God, hindi na mauhaw, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord. Nawa, yan din ay tanggapin ng lahat ng tao. Lahat ng tao sa mundo, O God. Lahat ng tao sa daigdig. Tanggapin ang iyong mga salita. Sundin ang iyong mga katuruan, O God. Tanggapin ka ng buong puso at kaluluwa, O Diyos, upang sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at tubig na bumubukal, upang hindi na muling mauhaw ang lahat ng tao sa daigdig, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And Lord, thank you po sa pag-guide nyo sa amin, pagligtas mo po sa amin sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Palagi mo kaming inililigtas. Tinatanggap na po namin yan, Lord, dahil kami ay protektado mo, O God. Nasa amin at yung pinagkaloob ang yung armor, O God, na ibinibigay sa amin. Tinatanggap po namin yan at dadalhin namin yan sa aming pamumuhay araw-araw, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po sa lahat ng blessings na ipinagkakaloob mo po araw-araw sa amin lahat, hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo, sa buong daigdig. Binibless mo po kami, Father God. Iniingatan mo po kami, Father God. Pinalalakas at pinagagaling ang lahat ng may karamdaman at muling aalisin at aayusin ang buong mundo, Father God. Aalisin na ang virus na yan in Jesus' name at muling makakapamuhay ng mas maayos, mas masaya, mas masagana at tagumpay ang buong mundo, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat po tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po muli, mga kapatid, at salamat sa ating Diyos. Salamat sa inyo. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa inyong lahat. Salamat po.